Mga idol at kabayan, breaking news. Wawasakin at dudurugin. Ito ang banta ng People's Liberation Army sa Amerika kapag nakialam ito sa issue ng West Philippine Sea at Taiwan. Sinabi ng isang mataas na militar ng China na nakahanda ang puwersa ng People's Liberation Army sa lahat ng oras. Naku, akala ng China na dahil meron na silang 3 aircraft carrier, kaya na nilang pataubin ang puwersa ng Amerika. Bilang patikim ng Amerika sa China, lumipad ang 2 B-2 stealth bomber ng US Air Force kasama ang mga F-35, 5th generation stealth fighter jets ng Japan sa Indo-Pacific Area of Responsibility. Yan ang tunay na lakas. Amerika pinagtawanan lamang ang naging pahayag ng Lieutenant General ng People's Liberation Army, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nilinaw ang balitang kumakalat na nag-resign daw si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro. Fake news. Yan. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. China, nagyabang na naman. Dudurugin daw nila ang anumang panlabas na puwersa kapag ito ay tumulong sa mga nangyayari sa South China Sea, West Philippine Sea at sa Taiwan. Ang tinutukoy ng isang miyembro ng People's Liberation Army na si Lieutenant General Heli ay wala ng iba kundi ang puwersa ng Amerika. Lumabas ang balitang ito kahapon sa isang social media ng China ilang araw matapos ipahayag ng US Indo-Pacific Command ang suporta nito sa Pilipinas na gusto nitong samahan ang resupply mission sa West Philippine Sea. Kapag China, nagtatapang-tapangan na naman kayo pero alam nyo na hindi nyo kaya ang puwersa ng Estados Unidos. Ang tanong, nasaan na ang inyong mga barkong pandigma na ipinadala sa gitnang silangan? Ayon, nagtatago na parang mga daga habang pinapanood ang puwersa ng Amerika, Britanya, France at iba pang mga kaalyadong bansa kung paano wasakin at durugin ang mga kaalyado ng China. Inamin ng militar ng China na masama ang loob nila dahil simula noong Hunyo ng taong 2022, mas pinili ng Pilipinas ang Amerika, lalo na nang mas pinalakas pa ng Pilipinas at Amerika ang kooperasyon nito sa militar. Dagdag pa dito, ang paulit-ulit daw na panghihimasok ng Pilipinas sa Panatag Shoal, Ayungin Shoal at Sabina Shoal. Ubob talaga itong China mga kabayan. Paano naman manghihimasok at nagdudulot ng gulo ang Pilipinas sa Panatag Shoal, Ayungin Shoal at Sabina Shoal? Iyan naman ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa natin. Sumasang-ayon ba kayo mga kabayan na wala sa ugali ng mga Pilipino ang manako? Kontento na kami kung ano ang meron sa bansa namin. Sinabi din ni Lieutenant General Heli na hindi daw nakikinig ang Pilipinas sa China. Ang pag-uugali daw ng Pilipinas ay isang seryosong paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa Declaration of Conduct sa South China Sea. Dapat lang na hindi tayo makinig sa China dahil kapag nagkataon, simot ang lahat ng mga karagatan at teritoryo natin sa West Philippine Sea, maging sa Philippine Rice at Sulu Sea. 当前菲律宾在南海不断制造新的矛盾，包括非法侵闯鲜滨礁。您如何看待最近的南海的一系列的动态？大家知道啊，菲律宾和中国是隔海相望的近邻，有着传统的友谊。但是呢，从2022年6月份，很快的投向了美国，强化美菲军事同盟。特别是在黄岩岛、仁爱礁，现在又发展到了鲜滨礁。 频频地挑起事端，干扰和破坏中国的领土主权和海洋权益。菲律宾是一意孤行，不听劝阻，这种行为就是对联合国海洋公约和南海各方行为宣言的严重的破坏，实际上是单方面改变现状，是破坏 国际法规则的一种行为。我们看到美国不断进行对台的军售，最近一轮军售还包括了攻击型的无人机武器啊。您怎么看待这个美国对台军售目前的这种现状？美国对台军售，无论是用于进攻的武器，还是用于防御的武器，都是武装台湾、纵容台独，都是对 台海安全的一种破坏。我认为美国对台军售，无论军售多少，无论是什么武器，都阻挡不了中华民族统一的伟大事业。刚才咱们说到的南海问题和台湾问题，都涉及到了外部干预。中国人民解放军怎么应对这种外部侵扰势力？坚决捍卫国家的领土主权
和海洋权益，是中国人民解放军神圣的职责和历史使命。中国人民和中国人民解放军绝不允许任何外部势力干涉中国的内政，侵略中国的领土。中国人民解放军已经全面做好了一切准备，随时以坚定的决心、坚强的意志、强大的能力和有效的手段，坚决粉碎任何外敌的干扰、破坏和侵略行为。 Sabihin man natin na marami at mabilis gumawa ng mga kagamitan pandigma ang China. Ang tanong, malakas ba? Matibay ba? Nasubukan na ba kaya ang mga ito? Sa totoong pakikidigma, di tulad ng mga puwersa ng Amerika na okaokit na sa kasaysayan ng mundo. Mula noon hanggang ngayon, sila pa rin ang nangunguna kung tunay na lakas lang ang pag-uusapa. Dalawang B-2 stealth bomber ng Amerika ang namataan na lumipad mula Australia malapit sa Pilipinas at patungong Japan. Ang B-2 ng Amerika at F-35 ng Japan ay magkasama nagsagawa ng air patrol sa Indo-Pacific Area of Responsibility nitong ika-10 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Ang mismong mga bombers ng Amerika ay nagbibigay ng mga pagkakataon na upang magsanay at mag-operate kasama ang mga kaalyado at mga kasosyo. Kaya sa China, hinay-hinay lang, huwag masyadong magpakampante. Kayo din, baka magsisi kayo sa huli. Matapos nga ng komento ang ambassador ng Amerika sa Pilipinas sa sinabi ng People's Liberation Army, nagpahayag ng suporta ang Amerika sa Pilipinas. Ayon sa US Ambassador, ang 9 to 10 dash line ng China ay isang cartoon. Nangangahulugan na ito ay isang katang-isip lamang at hindi makatotohanan. I can certainly say that the 9 dash line or now 10 dash line that China has drawn is a cartoon. That's not based in law. That is not a factual representation. Sa ibang balita naman, Pangulong Marcos Jr. pumalag naman ng tinanong ng mga reporter kung talagang nag-resign o bumitiw sa pwesto si Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ito ay isang fake news. Ito ay gawa-gawa lamang ng mga taong gustong buwagin at pahinain ang liderato ng Pangulo. Fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo at kilatisan ninyo mabuti pagka may nababasa kayong ganyan. Laban Pinas.